Buti walang ano, sasakyan. Nagulat ako na nagdag yung kinakain ko. Tapos after nun, nagkagulo na, may bagong guy, ganito, ganyan, eme-eme, na sabi ko, sige, hindi naman tayo eh. Wala naman akong control kung makikipag-date siya sa iba eh. Basta sabihin mo lang sa akin pag nakauwi ka na. Sheesh! Parang ano Pag kasi? nakauwi ka. Kasagin sila, bago siya gumraduate. Baka din kasi baka naman honest yun. Baka naman honest na hindi pa pwede. Yung sa question baka honest naman na may pina-prioritize naman siya. Pero, yung other person is worth the risk na i-break yung promise na yun. Ano, work? Worth the risk. Sabi Parang, ko nga, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Sa Bakit sobrano, ko? personal din, talagang ako din, ang aking prinsipyo before is, as much as possible talagang hindi magjojowa habang nag-aaral. Hindi ako magjojowa habang nag-aaral. So, valid reason yon para sa akin. Ang problema yon is, feeling ko kasi there comes a time. There comes a time. There comes a time. When we hear a certain call. Yes. There comes a time, there comes a person na babali nun. So, ibig sabihin, hindi enough. Possible na may feelings ka dun sa tao, pero hindi talaga siya enough para may mabasag kang mga prinsipyo, paniniwala, at paninindigan. Kasi ako, prinsipyo gaya ko eh. Diba? Ako thankful ako kasi kay Jay ako napunta. Wow. Kasi kung kami... Pagkatapos mo gumanong-ganong ka kanina na parang nagsisisi ka, pwede pa naman natin yung hanapin. Hindi, naalala ko lang kasi yung kung gaano ka distressful How played sa you akin. are, bro. You're And played. graduating ako nun during that time. Para sa akin kasi mararamdaman mo naman yun if you're smart enough to know Ano kasi ako nun to weigh things. Hopeless romantic. Pero Oo. yun nga, hopeless romantic type na sobrang idealistic na mga tao. Hindi, mapapansin niya ako. Bro, kung ayaw niya talaga. Ganun lang din naman kasi yun eh. Pero yun sa part ng pagrarason, sabihin na natin na nagkamali siya dun sa rason. Either nagkamali siya or siguro nakita niya lang tong other person na the birth that is na i-break yung prinsipyo niya na yun or yung promise o hayaan niya nang magalit sa kanya magulang niya, itatawid niya lang yan kung gusto niya. Pero para sa akin sa ganyan, mas malaking problema pag di ka na lang naging honest eh. Kunwari, sa case niya, dapat sinabi niya na lang na, ayoko sa'yo tol, di tayo talo, ayoko. Pero Kasi paano naman- no? Mas kayang magsabi ng mga Totoo. babae Ang. na ayaw ko sa'yo. Oo. Kasi nasa kanila yung burden ng konsepto ng pambabasted eh. Pero, hindi lahat matigas para gawin yun. Oo naman. Kasi yun eh, it's breaking the person eh. Oo. Tapos, alam mong ikaw yung responsible. Oo. Pag may nagbago sa behavior niya, alam mong ikaw yun eh. Sarap. Babae talaga. Mas madali yun. Kasi nga, dahil culturally, may konsepto ng pambabasted eh. Pero parang pag sa lalaki na nanggaling yung rejection, medyo mabigat siya. Oo, kasi pag galing sa lalaki, parang yung, hindi, for lack of a better word, puri, parang ganun. Parang, nadadilute yung, yung value niya, yung value ng person na, ay, hindi ako tinanggap. Hindi pala ako gusto. O ng Sa babae. kultura natin na kung particular. saan, Sa Pilipinas, ginugusto masakit ang- yun sa babae. Kasi hindi nga babae ang naniligaw sa kultura natin, like sa other cultures kasi babae magpapahiwatig eh. 'Di ba? So sa atin parang binrake ko yung yung cultural norms. All for nothing. Para ako Para sa wala. So, ayun lang, kung gusto mong mas mabigat yung maramdaman mo, baka during the time na naglalandian kayo, existing na yung naging girlfriend niya. Oh, projection again. Pero kasi kung makakausap kita o baka mag-NGL ka ulit, 'di ba? Specify mo after ba ng pag-graduate nag-GFO, hindi pa nga graduate tulad ng excuse niya, pero nagjowa na. 'Di ba? Basta, kung magre-reject kayo ng honestly. Kasi Outright. bibit-bitin nyo yan eh. Kunwari, sinabi niya nga na, hindi pa ako ready, tapos nagka-jowa ka ulit. Damage yun sa character mo eh. Na, sinungaling ka pala. Yan. Ganyan ka eh. Binabali mo yung salita mo eh. Yun dyan. Parang credibility. Walang balls. Walang salita. Pero kasi, Pag ganun, wala ka ng credibility sa kahit ano eh. Kasi kaya mo magsinungaling sa ganyang level eh. What Pero- more sa school, di ba? pero minsan kasi, yung indecisiveness na ganyan, baka nagro-root din yan dun sa unsure feelings. Kasi may mga feelings na undeveloped pa, early stage pa lang. Diba? Malay mo na put on the spot yung guy na, tara, dapat tayo na, gano'n. Hindi pa naman Pero pala. it's safe to say Masyadong that the makulit. burden lies on both ends pa rin naman. Kasi pareho rin naman silang mahihirapan. You need to let down the guy, gently as much as possible eh. Then ikaw naman, hopeful ka naman kung lalaki ka. At gusto mo rin naman ng maayos na may communicate sa'yo kung ano ba talaga. Pero ang problema din kasi, nakikita ko para sa mga babae, Ano ba siya? pag mapilit yung lalaki, Oo. kasi yun eh, parang shackles yun eh. Di ka May mga nagsasucceed kasi sa ganun.
Namimili. Pero para sa akin, Nakukuha sa Sinusuyo. sa kulit talaga. Kasi Totoo talagang naman. years talaga igawan. okay lang naman yun pag pero hindi creepy type ha. Na, Oo. Persistent type lang. Nakikita natin sa media, nakikita natin sa TV yan, yung mga boy best friend type sa mga teleserye. May kaklase ako ng high school. Pero buong college, nililigawan niya yung babae. To the point na yung babae, Sige na nga, tayo na nga. hindi. Nagjojowa ng iba. Para lang Pero nandun pa rin mapatunayan. siya, boy best friend niya. Hanggang sa gumraduate. Siguro years after pag gumraduate, doon pa lang naging sila. Para kang si Jenny, Pero kasal na sila Forrest ngayon. Gump. Pero feeling ko, isa rin kasi yun napuput din yung babae in a situation na kailangan nila maging masama or na magpa-perceive sila na masama to protect their peace. Diba? Para ma-keep nila yan. Uy, carbs bonaras. Try naman natin ang carbonara. We're very thankful sa generosity ng Wingsila, but thank you po bukas pagkain pa rin po namin ito dahil alam nyo naman, napakarami ng binigay katulad ng serving sa Wingsila branches. Pwede na ako maging endorser. Magaling tayong magpasok ng mga ganyang bagay. Pero going back doon, yung sinasabi ko Kala ngayon, ko tuhana lulu. yung indecisiveness ng tao regardless kung sino pa siya dun sa relasyon. Minsan kasi tinatry out mo nga lang, 'di ba? Na tapos at Tikim lang times ganun. pag happy days, parang pagkakalmado, okay, sige, ligaw-ligaw ganyan. Pag commitment na kasi iba na 'yon. Ako personally sa akin iba 'yon. Parang okay, we can talk, we can try, pero pagpapasok sa relasyon, ibang bagay 'yon. Parang yung mga yung perspective. Gano'n kaya to kalaking manok na to? Ganun.